Isang hamak na sapatos lang ang kayang ibigay ng asawa ko, Sandra. Huwag mo na siyang alalahanin. She's just a decoration in this house, nothing more. Isang display na walang buhay, walang silbi. Napatigil ang mundo ni Wilhelmina sa tapat ng pintuan ng opisina ni Enrico. Ang boses ng kanyang asawa, na dati ay punong-puno ng matatamis na pangako, ngayon ay parang isang matalim na balisong na humihiwa sa kanyang pandinig. Ang bawat salita nito ay tila lason na unti-unting pumapatay sa kanyang pagkatao. Sa kanyang mga kamay, mahigpit niyang hawak ang isang kahon na binalot niya sa kulay gintong laso. Sa loob niyon ay ang bunga ng kanyang pagpupuyat sa loob ng 3 buwan. Isang pares ng sapatos na gawa sa pinakamahal na balat ng buwaya. Bawat tahi ay dumaan sa kanyang mga daliri. Tumingin siya sa sariling mga kamay. Ang kanyang mga diring daliri ay puno ng sugat at paltos. May mga bakas pa ng tuyong dugo mula sa matatalas na karayom na tumusok sa kanyang balat habang pinipilit niyang mabuo ang regalong iyon para sa kanilang 3 anibersaryo. Lahat ng sakit ay tiniis niya. Iniisip na ito ang magiging simbolo ng kanyang wagas na pagmamahal. Ngunit sa isang iglap, ang lahat ng sakripisyo niya ay ginawa lamang katatawanan sa loob ng silid na iyon. Narinig niya ang maharot na tawa ng isang babae, si Sandra, ang sekretarya ni Enrico. Ang tunog ng kanilang pagtatalik ay parang kulog na nagpabingi sa kanya. Nanuyo ang kanyang lalamunan at ang bawat hininga niya ay parang may kasamang bubog. Ang kahon na kanina ay parang pakpak sa gaan dahil sa pananabik ay naging parang 1 toneladang bakal na dumidiin sa kanyang dibdib. Hindi siya makahinga, ngunit walang luha na pumatak sa kanyang mga mata. Ang sakit ay masyadong malalim para sa luha. Ito ay isang uri ng pighati na nanunuot sa buto at nagpapatigas sa puso. Dahan-dahang bumukas ang pinto. Hindi dahil sa binuksan niya ito ng may galit, kundi dahil sa panghihina ng kanyang mga tuhod ay napasandal siya rito. Ang tagpong tumambad sa kanya ay sapat na upang mawasak ang natitirang piraso ng kanyang kaluluwa. Si Enrico, ang lalaking pinag-alayan niya ng kanyang buhay, ay nasa bisig ng iba sa ibabaw mismo ng lamesang ginagamit nito sa pagtatrabaho para sa kanilang kinabukasan. "Wilhelmina!" sigaw ni Enrico. Ang muka ay namutla sa gulat at takot. Ngunit bago pa man ito makatayo, isang kakaibang tunog ang lumabas sa lalamunan ng lalaki. Humawak si Enrico sa kanyang dibdib, ang mga mata ay nanlisik, at ang kanyang hininga ay naging kapos at mabilis. Sa isang iglap, ang katawan ni Enrico ay bumagsak sa sahig, nanginginig, bago tuluyang tumigas at tumahimik. Sa gitna ng kaguluhan, habang tumitili si Sandra at nagtatakbo palabas, nanatiling nakatayo si Wilhelmina. Nakatingin siya sa asawang wala ng buhay at sa sapatos na nahulog mula sa kanyang mga kamay. Doon, sa malamig na sahig ng opisina, nagsimulang umaling-aungaw ang mga yapak ni Doña Consolacion Alvarez. Hindi yakap o pakikiramay ang natanggap ni Wilhelmina. Sa halip, isang malakas na sampal ang nagpalingon sa kanyang mukha. Isang sampal na nag-iwan ng hapdi, hindi lang sa balat, kundi hanggang sa kaibuturan ng kanyang pagkatao. "Ikaw! Ikaw ang pumatay sa anak ko!" Ang boses ni Doña Consolacion ay parang galing sa hukay, puno ng puot at panunumbat. Kung hindi dahil sa pagiging walang kwenta mong asawa, hindi siya maghahanap ng iba. Kung hindi ka pumasok dito at ginulo siya, hindi aatakehin ang puso niya. Tumingin si Wilhelmina sa kanyang biyenan. Ang mga labi ay nanginginig. "Mama, nakita ko. Sila ni Sandra." "Manahimik ka!" sigaw muli ng matanda
Muling itinaas ang kamay pero hindi itinuloy. Ang dangal ng mga Alvarez ay hindi madudungisan ng isang katulad mong galing sa putikan. Makinig ka sa akin, Wilhelmina. Pipirma ka sa papel na ito. Sasabihin mo sa lahat na namatay si Enrico sa pagod dahil sa pagtatrabaho para buhayin ka. Na namatay siya sa loob ng bahay ninyo, sa piling mo. Pero hindi iyon ang totoo, bulong ni Wilhelmina. Lumapit si Doña Consolacion, ang kanyang mga mata ay nanlilisik habang hinahawakan ng mahigpit ang braso ni Wilhelmina. Baon ang kanyang mahahabang kuko sa balat ng manugang. Ang katotohanan ay kung ano ang sasabihin ko. Tandaan mo ang utang na loob mo sa amin. Ang lupang kinatitirikan ng bahay ng mga magulang mo sa Pangasinan ay pag-aari ko. Isang salita ko lang, bukas na bukas din ay magpapalimos sila sa kalsada. Gusto mo bang makitang namamatay sa gutom ang ama mo dahil sa katigasan ng ulo mo? Napayuko si Wilhelmina. Ang bawat salita ng matanda ay parang kadenang pumupulupot sa kanyang leeg. Ang kanyang katahimikan ay hindi tanda ng pagsuko, kundi ng isang madilim na pagtanggap sa kanyang bagong kapalaran. Mabuti, madiing sabi ni Doña Consolacion habang iniaabot ang panulat. Mula sa sandaling ito, ikaw ang magiging anino ng aking anak. Magluluksa ka, magdurusa ka, at pagbabayaran mo ang bawat hiningang nawala sa kanya. Maligayang pagdating sa iyong impyerno, Wilhelmina. Habang pinipirmahan ni Wilhelmina ang dokumento, isang tanong ang paulit-ulit na humahampas sa kanyang isipan. Isang tanong na walang sagot sa gitna ng katahimikan ng gabi. Hanggang kailan ko kayang itago ang puot sa ilalim ng aking mga tahi at kailan darating ang araw na ang dugong nawala sa aking mga kamay ay magiging selyo ng aking paglaya. Ayusin mo ang mukha mo, Wilhelmina. Siguraduhin mong sa bawat luhang papatak sa mga mata mo, mararamdaman ng lahat ang bigat ng kasalanan mo sa aking anak. Huwag mong kakalimutan na ang bawat bulaklak sa burol na ito ay mas mahal pa kaysa sa buhay ng pamilya mo sa lalawigan. Ang tinig ni Doña Consolacion ay parang bulong ng isang demonyo sa likod ng itim na bilong suot ni Wilhelmina. Nasa gitna sila ng engrandeng pagtitipon para sa libing ni Enrico. Ang paligid ay puno ng amoy ng sariwang mga liryo at mamahaling kandila. Ngunit para kay Wilhelmina, ang hangin ay parang semento na unti-unting naninigas sa loob ng kanyang mga baga. Nakatayo siya sa tabi ng kabaong, suot ang itim na bestida na sadyang pinili ng kanyang biyenan. Upang magmukha siyang isang miserableng byuda na namatayan hindi lang ng asawa, kundi ng dangal. Pinanood niya ang pagdating ng matataas na opisyal at mayayamang negosyante. Lahat sila ay nakikiramay sa matapat na asawa na si Enrico, habang ang mga mata nila ay puno ng panghuhusga sa kanya. Naririnig niya ang mga bulong-bulungan sa likod ng mga pamaypay. Sinasabi nilang, siya ang dahilan kung bakit maagang pumanaw ang pag-asa ng mga Alvarez. Ang bawat sulyap ng mga tao ay parang tuka ng ibon na unti-unting bumabakbak sa kanyang balat. Nang matapos ang seremonya at mailibing ang kabaong, hindi sa kanyang malambot na kama bumalik si Wilhelmina. Pagdating sa mansyon, hinarang siya ni Chona, ang nakababatang kapatid ni Enrico, na may mukhang laging nakataas ang kilay sa sobrang kayabangan. Saan ka pupunta, kapatid? Ang boses ni Chona ay puno ng panunuya. Iniisip mo bang babalik ka pa sa master's bedroom? Mahiya ka naman sa sarili mo. Mula ngayon, doon ka na sa silid sa tabi ng kusina. Ang isang katulad mong pumatay sa aking kuya ay hindi karapat-dapat matulog sa malambot na kutsyon.
Walang nagawa si Wilhelmina, kundi bitbitin ang kanyang maliit na maleta, ang tanging gamit na itinira sa kanya. Ang bagong silid niya ay isang maliit na espasyo na dati ay imbakan lamang ng mga lumang gamit. Ang simoy ng hangin, doon ay amoy alikabok at amag. Ang sahig ay malamig na semento, at ang tanging bintana ay may mga rehas na bakal na parang isang tunay na piitan. Inilapag ni Wilhelmina ang kanyang gamit at naupo sa gilid ng maliit na papag. Nang marinig niya ang papalapit na mga yapak, agad siyang tumayo. Pumasok si Chona na may dalang isang plato ng malamig na kanin na may tira-tirang ulam mula sa hapunan ng pamilya. Ayan, kumain ka na. Huwag kang mag-inarte, dahil iyan lang ang nararapat para sa isang hampaslupang katulad mo, sabi ni Chona. Ngunit bago pa man mahawakan ni Wilhelmina ang plato, sadyang binitawan ito ni Chona. Ang plato ay bumagsak sa semento. Kumalat ang kanin at ang sarsa ng ulam sa maduming sahig. Isang malakas na tunog ng pagkabasag ang pumuno sa silid, na sinundan ng nakakangilong tawa ni Chona. Ay, sorry. Akala ko kasi ay aso ang pakakainin ko, kaya sa sahig ko na ilapag, sabi ng dalaga, habang tinitignan ng mula ulo hanggang paa si Wilhelmina. Pulutin mo yan. Sayang ang pagkain, hindi ba? Galing ka naman sa hirap, kaya sanay ka nang kumain sa kung saan-saan. Nanatiling nakayuko si Wilhelmina. Ang kanyang mga kamao ay nakakuyom sa ilalim ng kanyang itim na palda. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang itulak si Chona. Ngunit naisip niya ang kanyang ama sa Pangasinan. Tiniis niya ang bawat segundo ng kahihiyan. Nang umalis si Chona, dahan-dahang lumuhod si Wilhelmina sa malamig na sahig. Sa halip na pulutin ang pagkain, tinitigan niya ang kanyang mga kuko. Mayroon pa ring bahagyang bakas ng tuyong dugo roon mula sa pagtahi ng sapatos ni Enrico. Ang sapatos na ngayon ay malamang na nasa basurahan na. Kinuha niya ang isang basahan at nagsimulang linisin ang kalat. Ang bawat pagkiskis niya sa sahig ay tila isang penitensya na walang katapusan. Maya-maya pa, bumukas muli ang pinto. Si Doña Consolacion naman ang nakatayo roon. Hawak ang isang tumpok ng mga makakapal na kurtina ng mansyon. Huwag kang mauupo ng matagal, Wilhelmina. Ang mga kurtinang ito ay kailangang malabhan ngayong gabi, gamit ang mga kamay mo. Ayaw kong masira ang tela sa washing machine at ayaw kong mapagod ang mga tunay na katulong dahil sa iyo. Ito ang magiging trabaho mo araw-araw habang nananatili ka sa bahay na ito. Magdamag na lumaban si Wilhelmina sa lamig ng tubig at sa tapang ng sabon. Ang kanyang mga kamay, na dati ay mahusay sa pagbuo ng mga sapatos, ngayon ay namumula at humahapdi dahil sa pagkuskis sa makakapal na tela. Ang bawat patak ng tubig mula sa gripo ay parang bilang ng mga segundong dumadaan sa kanyang kalbaryo. Nang madaling araw na at malapit na niyang matapos ang huling kurtina, pumasok siya sa kanyang silid upang kumuha ng tuyong damit. Ngunit sa paghila niya sa kanyang papag upang ayusin ang higaan, may isang bagay na sumabit sa ilalim ng kahoy. Isang lumang sobre na kulay kape. Dahan-dahan niya itong binuksan. Sa loob ay may isang piraso ng papel na may sulat kamay na tila minadali, ngunit pamilyar ang estilo ng mga titik. Hindi ka nag-iisa sa impyernong ito. Maghintay ka sa tamang panahon. Ang mga Alvarez ay may utang na kailangang bayaran sa dugo. Nanigas ang katawan ni Wilhelmina habang binabasa ang mga salita. Sino ang nag-iwan nito? At sino ang utang na tinutukoy sa sulat?
Sa gitna ng katahimikan ng gabi, narinig niya ang tunog ng telepono sa itaas, sa silid ni Doña Consolacion. Bagamat mahina, malinaw niyang narinig ang boses ng matanda na tila may kausap sa lihim na linya. Handa na ang bagong kargamento. Siguraduhin ninyong walang makakaalam. Kahit ang gobyerno, hindi dapat makakita sa inyo. Napatakip ng bibig si Wilhelmina. Ang luhang kanina pa niya pinipigilan ay tuluyang pumatak. Hindi dahil sa awa sa sarili, kundi dahil sa kilabot. Ang isang pirasong tela ay mas mahalaga pa kaysa sa dignidad mo, Wilhelmina. Huwag mong kakalimutan na kung hindi dahil sa amin, baka sa kalsada ka na pinulot ng mga linta at langaw. Ang tinig ni Doña Consolacion ay bumasag sa katahimikan ng madaling araw habang tinitingnan niya ang mga kurtinang isinampay ni Wilhelmina. Hawak ng matanda ang isang puting panyo at dahan-dahang ipinahid ito sa dulo ng tela. Nang makita ang isang maliit na bahid ng dumi na tila galing lamang sa hanging dumaan, ay agad siyang lumingon sa manugang na noon ay halos hindi na maingat ang sariling ulo sa sobrang pagod. Wala pang 3 oras ang tulog ni Wilhelmina. Ang kanyang mga mata ay namumula at ang kanyang likod ay tila binabali sa bawat galaw. Nakatayo siya sa harap ng matanda, suot ang kupas na duster na ibinigay sa kanya ng mga katulong. Ang kanyang mga kamay, na dati ay makinis at mahusay humawak ng karayom, ngayon ay namamaga at puti-puti dahil sa matagal na pagkababad sa tubig at sabon. Utang na loob mo sa amin ang lahat, Wilhelmina. Pagpapatuloy ng matanda habang dahan-dahang naglalakad, paikot sa kanya. Huwag mong iisiping sapat na ang paglalaba para pambayad sa pagpapakitang tao namin sa iyo. Noong nag-aaral ka pa lang, sino ang nagbayad ng matrikula mo? Noong nagkasakit ang nanay mo sa probinsya, kaninong pera ang pambili ng gamot? Ang pamilya Alvarez ang nag-ahon sa iyo sa putikan. Kaya't marapat lamang na maging tuntungan ka namin ngayon. Tumango lamang si Wilhelmina. Hindi dahil sumasang-ayon siya, kundi dahil wala na siyang lakas na makipagtalo. Ang bawat salita ni Doña Consolacion ay parang isang mabigat na bato na idinaragdag sa pasan-pasan niyang krus. Ang konseptong utang na loob na dapat sana ay tungkol sa pasasalamat ay ginawang kadena ng matanda upang gawin siyang alipin. Nang dumating ang tanghalian, hindi pinayagan si Wilhelmina na mamahinga. May mga darating na bisita, mga kaibigan ni Doña Consolacion mula sa Women's Guild. Inutusan siyang magsilbi bilang espesyal na katulong. Pinagsuot siya ng uniforme ng yaya, isang bagay na sadyang ginawa upang hiyain siya sa harap ng mga taong dati ay tinitingnan siya bilang asawa ni Enrico. Ay, Consolacion, hindi ba't iyan ang manugang mo? Tanong ng isang babaeng may makapal na alahas sa leeg habang humihigop ng tsaa. Siya nga, sagot ni Doña Consolacion nang may pekeng buntong hininga. Gusto raw niyang magsilbi sa amin bilang paraan ng paghingi ng tawad sa pagkukulang niya kay Enrico. Pinagbibigyan ko lamang ang bata dahil alam niyo naman, maawain ako sa mga taong galing sa wala. Narinig ni Wilhelmina ang mga mapanirang tawa at ang mga bulong tungkol sa kanyang kasanyang suwerteng napasama sa pamilya Alvarez. Habang inilalapag niya ang tray ng mga tinapay, sadyang iniunat ni Chona ang kanyang paa. Nadapa si Wilhelmina at ang mainit na tsaa ay tumapon sa kanyang sariling braso. Napasigaw siya ng bahagya sa hapdi. Ngunit imbes na tulungan, ay pinagalitan pa siya ni Chona. Ang tanga-tanga mo naman. Tingnan mo, nadumihan ang carpet. Linisin mo yan ngayon din. Lumuhod si Wilhelmina sa harap ng mga bisita.
Tinitiis ang paso sa kanyang balat at nagsimulang punasan ang natapong tsaa gamit ang kanyang panyo. Sa sandaling iyon, ang pakiramdam niya ay hindi na siya tao, kundi isang basahan na ginagamit upang linisin ang dumi ng iba. Nang makaalis ang mga bisita at lumalim na ang gabi, dahan-dahang pumasok si Wilhelmina sa kusina upang uminom ng tubig. Doon, nakita niya si Aling Rosa, ang matandang kusinera na matagal na sa pamilya. Walang imik na inilapag ni Aling Rosa ang isang tasang mainit na kape at isang pirasong tinapay na may palaman sa harap niya. "Uminom ka muna, Neng," bulong ni Aling Rosa habang nakatingin sa pinto upang matiyak na walang nakakakita. "Hayaan mo na sila. Ang Diyos na ang bahala sa mga pusong bato." Ito ang unang pagkakataon sa loob ng ilang araw na nakaramdam si Wilhelmina ng tunay na init. Hindi galing sa tsaa na nakapaso sa kanya, kundi mula sa malasakit ng isang estranghero. Ang halimuyak ng kape ay tila isang yakap na nagsasabing buhay pa siya, na mayroon pang nakakakita sa kanyang pagdurusa. Hinawakan niya ang tasa at hinayaan ang usok nito na dumampi sa kanyang mukha. Bago siya bumalik sa kanyang silid, napadaan siya sa pintuan ng silid-aklatan ni Enrico na naiwang bahagyang nakabukas. Alam niyang bawal siyang pumasok doon, ngunit may kung anong nagtulak sa kanya. Sa ibabaw ng lamesa, may isang nakabukas na folder na naglalaman ng mga lumang listahan ng mga tauhan sa pantalan ng Manila. Hinanap ng kanyang mga mata ang isang pamilyar na pangalan. Ngunit ang nakita niya ay mas nakakagulat. Isang pangalan ang paulit-ulit na may pulang marka at sa tabi nito ay may nakasulat na halaga ng pera. Javier Valdez. Sino si Javier? Bakit ang pangalan niya ay nakadikit sa mga dokumento ng kanyang ama mula sa kaso nito? 10 taon na ang nakalilipas. At bakit tila may kaugnayan ito sa kargamento na narinig niyang pinag-uusapan ni Doña Consolacion kagabi? Narinig niya ang malakas na pagtikhim sa kanyang likuran. Nang lumingon siya, naroon si Doña Consolacion. Madilim ang mukha at may hawak na isang mabigat na susi. Masyadong malikot ang mga mata mo para sa isang taong dapat ay nagluluksa, Wilhelmina. Baka gusto mong paalalahanan kita kung ano ang mangyayari sa tatay mo sa pangasinan kapag hindi ka natutong tumingin sa sahig. Mabilis na lumabas si Wilhelmina. Ang puso ay kumakabog ng malakas na tila gustong kumawala sa kanyang dibdib. Sa gitna ng dilim ng pasilyo, isang tanong ang nanatili sa kanyang isipan. Sino ang tunay na kaaway sa bahay na ito? At ano ang koneksyon ni Javier sa kanyang nawasak na pamilya? Ang tatay mo? Isang hamak na magnanakaw na nabubulok sa kulungan dahil sa sariling katakawan. At ikaw, Wilhelmina, ay ang bunga ng kanyang kasalanan. Huwag kang magmagaling sa pamamahay na ito. Ang tinig ni Chona ay parang latigo na humahampas sa likod ni Wilhelmina. Habang ang huli ay nakaluhod sa sahig, pinapakintab ang mga sapatos ni Enrico na itinalaga ni Doña Consolacion sa isang glass case bilang alaala. Ang bawat hagod ng basahan ni Wilhelmina sa balat ng buwaya ay nagpapaalala sa kanya ng bawat patak ng dugo mula sa kanyang mga daliri noong tinatahi niya ito. Ang muling marinig ang pangalan ng kanyang ama na nilalapastangan ay nagdulot ng isang matinding kirot sa kanyang dibdib. Isang kirot na mas matindi pa sa anumang sampal. Humigpit ang hawak ni Wilhelmina sa basahan hanggang sa mamuti ang kanyang mga buko-buko. Tila bumabalik sa kanyang gunita ang amoy ng luma at maamag na selda 10 taon na ang nakalilipas.
Nakikita niya ang kanyang ama, si Mang Tomas, na nakasuot ng kulay kahel na uniforme. Ang mga mata ay puno ng pagsisisi kahit wala siyang kasalanan. Anak, hindi ko ninakaw ang perang iyon. Pinagbintangan lang nila ako dahil alam ko ang sikreto sa loob ng bodega ng mga Alvarez. Ang huling mga salitang narinig niya bago ito tuluyang nawalan ng malay dahil sa sakit sa puso sa loob ng kulungan. Ngunit ang pamilya Alvarez, sa kabila ng kanilang ginawang pagsira sa kanyang ama, ay nagpanggap na mga tagapagligtas. Binayaran nila ang kanyang pag-aaral, binigyan siya ng trabaho, at kalaunan ay ipinakasal kay Enrico, isang uri ng pagkakawanggawa na may kapalit na habambuhay na pagkaalipin. Ang hindi alam ni Doña Consolacion at ni Chona, ang bawat luhang pumatak sa mga mata ni Wilhelmina noong siya ay nag-aaral pa ay hindi dahil sa pasasalamat, kundi dahil sa isang lihim na sumpa. 10 taon ang nakalipas nang lapitan siya ng intelligence agency. Nakita nila ang kanyang talino, ang kanyang determinasyon, at ang kanyang pagnanais na makuha ang hustisya para sa kanyang ama. Wilhelmina, ikaw ang aming magiging mata sa loob ng imperyo ng mga Alvarez. Ang boses ni General Santiago ang siyang nagpabago sa kanyang landas. Nagsumikap siya, nagpakadalubhasa sa sining ng pagtahi ng sapatos upang maging isang perpektong camouflage. Ang kanyang pagiging martir na asawa ay isang maskara lamang, isang mahaba at masakit na operasyon upang mahanap ang mga ebidensya ng malawakang smuggling at korupsyon na kinasasangkutan ng pamilyang ito. Isang hapon, pinayagan siyang lumabas upang mamalengke. Ang tanging pagkakataon na makalayo siya sa mapanuring mga mata ni Doña Consolacion. Sa gitna ng maingay at magulong palengke ng Quiapo, sa gitna ng amoy ng sariwang isda at tunog ng mga tinderong nagtatawag, nakaramdam siya ng isang pamilyar na presensya. Isang lalaking nakasuot ng luma at kupas na jacket ang lumapit sa kanya habang tumitingin siya sa mga gulay. Ito si Javier, ang lalaking laging nasa anino, ang kanyang handler at ang tanging tao na nakakaalam ng tunay na bigat ng kanyang daladala. Ang mga dokumento, Wilhelmina. Nakita mo na ba? Bulong ni Javier habang nagpapanggap na pumipili rin ng mga kamatis. May nahanap akong pangalan sa silid ni Enrico. Javier Valdez. Iyon ang pangalan mo, hindi ba? Sagot ni Wilhelmina nang hindi tumitingin sa lalaki. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit ang kanyang puso ay tila isang tambol na mabilis ang pagtibok. Saglit na napatigil si Javier. Dahan-dahan niyang iniabot ang isang bayong ng mga gulay kay Wilhelmina. Sa ilalim ng mga talong at sitaw, naramdaman niya ang isang matigas na bagay. Isang maliit na kagamitan para sa pag-intercept ng mga signal. Sa sandaling iyon, ang kanilang mga daliri ay nagdaop. Ang init ng balat ni Javier ay nagbigay kay Wilhelmina ng isang kakaibang pakiramdam ng kaligtasan. Isang golden moment na bihira niyang maranasan sa loob ng malamig na mansyon ng mga Alvarez. Para itong isang tahimik na pangako na sa kabila ng lahat ng dumi at kasinungalingan, meron pang isang taong naniniwala sa kanya. Ang pangalang iyon ay bahagi ng isang operasyon noong panahong nakulong ang tatay mo. Bulong muli ni Javier. Ang boses ay puno ng seryosong babala. Maging maingat ka. Mas malalim ang hukay na kinatatayuan mo kaysa sa iniisip natin. Nang bumalik si Wilhelmina sa mansyon, bitbit ang bayong, sinalubong siya ni Doña Consolacion sa may pintuan. Ang matanda ay may hawak na isang piraso ng papel. Ang kanyang muka ay parang isang estatwa na gawa sa bato. May naghahanap sa iyo sa telepono, Wilhelmina.
Isang boses na hindi ko kilala. Sinasabing malapit na raw ang muling pagkabuhay. Nanlamig ang buong katawan ni Wilhelmina. Ang salitang iyon, muling pagkabuhay, ay hindi bahagi ng kanilang code ng intelligence agency. Ito ay isang bagay na mas personal at mas nakakatakot. Habang naglalakad siya patungo sa kanyang maliit na silid, isang tanong ang paulit-ulit na bumubulong sa kanyang isipan. Sino ang muling mabubuhay sa gitna ng mga patay? At handa na ba siyang harapin ang multo ng kanyang nakaraan na tila unti-unti nang humahabol sa kanya? Bumaba ka sa cellar, Wilhelmina. Huwag kang lalabas hanggat hindi kumikinang ang bawat bote ng alak doon. At siguraduhin mong pati ang pinakamaliit na sulok ay walang alikabok. Dahil iyan ang tanging silbi mo rito. Ang maglinis ng kalat na hindi mo naman pag-aari. Ang utos ni Doña Consolacion ay tila isang hatol na nagpababa kay Wilhelmina sa pinakamadilim na bahagi ng mansyon. Ang cellar o silong ng alak ng mga Alvarez ay hindi lamang imbakan ng mga mamahaling inumin. Ito ay isang silid na nababalot ng alimuom ng lumang kahoy, amag, at mga lihim na pilit itinatago sa ilalim ng lupa. Ang bawat hakbang ni Wilhelmina sa malamig na baitang ng hagdan ay nagdudulot ng mahinang tunog ng kahoy na tila dumaraing sa ilalim ng kanyang bigat. Sa loob, ang tanging liwanag ay nanggagaling sa isang maliit at madilaw na bumbilya na nakasabit sa kisame. Ang anino ni Wilhelmina ay humahaba sa dingding, tila isang higante na nagmamasid sa bawat galaw niya. Kinuha niya ang basahan at sinimulang punasan ang mga bote, ngunit ang kanyang mga mata ay hindi nakatuon sa kinang ng salamin. Hinahanap niya ang isang bagay na binanggit ni Javier sa kanilang huling pagkikita, ang puso ng mansyon. Dahan-dahan siyang lumapit sa pinakadulo ng silid, kung saan matatagpuan ang mga pinakalumang koleksyon ng alak. Inilabas niya mula sa kanyang bulsa ang isang maliit na kagamitan na nakatago sa loob ng kanyang kit para sa pagtatahi. Ito ay isang matulis at manipis na bakal, ang uri ng karayom na ginagamit niya sa pagtahi ng makakapal na balat ng sapatos. Para sa iba, ito ay kasangkapan lamang sa paggawa, ngunit para kay Wilhelmina, ito ang susi sa katotohanan. Ipinikit niya ang kanyang mga mata at inalala ang itinuro ng kanyang ama tungkol sa paghahanap ng mga dugtungan o seams. Dinama ng kanyang mga daliri ang bawat guwang sa pagitan ng mga blok ng bato sa dingding. Ang kanyang pandama ay naging maselan, tila bawat maliit na uka ay may ibinubulong sa kanya. Ito ang kanyang golden moment, isang sandali kung saan ang kanyang kahusayan bilang isang manggagawa ng sapatos ay naging sandata ng isang espiya. Sa gitna ng katahimikan, naramdaman niya ang isang bahagi ng dingding na hindi lapat gamit ang kanyang matulis na kasangkapan. Maingat niyang sinungkit ang isang maliit na siwang. Isang mahinang tunog ng pag-atras ng bakal ang umaling-aungaw sa tahimik na silid. Dahan-dahang bumukas ang isang bahagi ng dingding na naglantad sa isang maliit na vault na nakatago sa likod ng mga istante. Sa loob, naroon ang isang makapal na libro de kwenta o ledger, ang ebidensya ng lahat ng ilegal na transaksyon ng mga Alvarez. Ang bawat pahina ay puno ng mga petsa, halaga, at mga kodigo na nag-uugnay sa pamilya sa malawakang smuggling sa pantalan. Nanginginig ang mga kamay ni Wilhelmina habang inilalabas ang maliit na scanner na ibinigay ni Javier. Ang bawat pagdaan ng pulang ilaw sa mga pahina ay tila isang hakbang papalapit sa kalayaan ng kanyang ama. "Konting bilis pa, Wilhelmina. Konti na lang," bulong niya sa sarili
habang ang pawis ay nagsisimulang mamuo sa kanyang noo sa kabila ng lamig ng cellar. Ngunit sa gitna ng kanyang pagmamadali, isang tunog ang bumasag sa kanyang konsentrasyon. Ang tunog ng mga sapatos na tumatama sa kahoy na hagdanan mula sa itaas. Pababa ang mga hakbang na iyon. Mabigat, mabilis, at puno ng awtoridad. Wilhelmina, anong ginagawa mo riyan sa dilim? Bakit napakatahimik mo? Ang boses ni Chona ay umalingaw-ngaw sa pasilyo ng hagdanan. Papalapit ng papalapit, mabilis na ibinalik ni Wilhelmina ang ledger sa loob ng vault at itinulak ang dingding upang sumara. Ang kanyang puso ay tila gustong tumalon palabas ng kanyang dibdib sa tindi ng kaba. Agad siyang kumuha ng isang bote ng alak at nagpanggap na pinupunasan ito ng maigi. Ang kanyang hininga ay naging mababaw at mabilis. Ang bawat segundo ay tila isang oras ng paghihintay nang makarating si Chona sa huling baitang. Ang liwanag mula sa pinto sa itaas ay tumama sa muka ni Wilhelmina. Nakatayo ang dalaga roon, nakapamaywang. At ang mga mata ay puno ng hinala habang tinititigan ang bawat sulok ng madilim na silid. Bakit ka namumutla? At bakit tila hingal na hinga ka? Tahinga-nangal ka, linga ha? Tanong ni Chona habang dahan-dahang lumalapit. Ang bawat hakbang niya ay parang tunog ng isang orasan na malapit nang tumunog ang alarma. Tumingin si Wilhelmina sa kanyang kamay. Nakalimutan niyang itago ang matulis na kasangkapang bakal na ginamit niya kanina. Nakahawak pa rin ito sa kanyang mga daliri, kumikinang sa ilalim ng madilim na liwanag ng bumbilya. Magnanakaw! Isang hamak na magnanakaw na may tuso at maduming kamay. Ang sigaw ni Chona ay parang isang putok ng baril sa loob ng tahimik na cellar. Bago pa man makapagtago si Wilhelmina, mabilis na hinablot ni Chona ang kanyang braso. Ang matulis na kasangkapang bakal na hawak ni Wilhelmina ay nahulog at gumulong sa dilim. Ngunit hindi iyon ang nakita ni Chona. Mula sa kanyang sariling bulsa, may inilabas ang dalaga. Isang kumikinang na kwintas na may malaking diamante. Ang paboritong alahas ni Doña Consolacion. Ito ba ang hinahanap mo sa dilim, Wilhelmina? Ang nakawin ang huling alaala ng pamilya namin? Ang muka ni Chona ay namimilog sa tuwa habang nakikita ang gulat sa mga mata ni Wilhelmina. Isang malupit na bitag. Isang planong matagal nang inihanda upang tuluyang sirain ang babaeng pilit nilang itinatapak sa lupa. Kinaladkad ni Chona si Wilhelmina paakyat ng hagdan. Ang bawat hakbang ay puno ng kalupitan. Ang mahigpit na pagkakahawak sa kanyang buhok ay nagdulot ng matinding hapdi sa anit ni Wilhelmina. Pagdating sa marangyang sala, naroon na si Doña Consolacion. Nakaupo sa kanyang trono na parang isang hukom na handang magbigay ng hatol. Mama, tingnan mo! Nahuli ko ang ahas na ito sa cellar. Hawak ang kwintas mo! Sigaw ni Chona habang itinutulak si Wilhelmina sa paanan ng matanda. Dahan-dahang tumayo si Doña Consolacion. Ang tunog ng kanyang mga takong sa marmol na sahig ay parang bilang ng mga huling sandali ni Wilhelmina. Hindi nagsalita ang matanda. Sa halip, ibinuhos niya ang lahat ng kanyang puot sa isang malakas na sampal. Ang tunog ng palad na tumama sa pisngi ni Wilhelmina ay umaling-aw-ngaw sa buong mansyon. Ang kanyang mukha ay pumaling sa isang tabi at naramdaman niya ang malapot at mainit na dugo na lumalabas sa gilid ng kanyang labi. Ang kanyang paningin ay nagdilim ng bahagya. Ngunit ang mas masakit ay ang malamig na katotohanan. Sa bahay na ito, ang katarungan ay isang panaginip na hinding-hindi niya maaabot bilang isang biktima. Wala kang utang na loob, bulong ni Doña Consolacion. Ang boses ay puno ng kasuklam-suklam na pandidiri.
Binigyan kita ng bubong, binigyan kita ng pagkain, ngunit ang isinalubong mo sa amin ay ang madumi mong pagkatao. Layas. Hindi ko nahahayaang dumumi ang hangin sa mansyong ito dahil sa presensya mo. Kinaladkad si Wilhelmina palabas ng malaking pinto. Sa labas, ang langit ay tila nakikiramay sa kanyang pighati. Ang malakas na buhos ng ulan ay nagsimulang humampas sa kanyang katawan. Ang bawat patak ng tubig ay parang mga karayom na tumutusok sa kanyang balat. Ang hangin ay humahagupit, tila gustong tangayin ang kanyang nanghihinang katawan. Isinara ang pinto ng mansyon. Nang may matinding puwersa, iniwan siyang mag-isa sa gitna ng bagyo. Nakaluhod si Wilhelmina sa basang lupa. Ang kanyang itim na damit ay nakadikit na sa kanyang balat at ang lamig ay nanunuot na sa kanyang mga buto. Wala siyang dalang kahit ano. Walang payong, walang pera, walang proteksyon. Sa gitna ng dilim at ingay ng bagyo, naramdaman niya ang isang kamay na pumatong sa kanyang balikat, si Aling Rosa. Ang matandang katulong ay lumabas mula sa gilid ng mansyon. May dalang isang lumang kapote at isang maliit na balot ng tela. Walang imik na binalot ni Aling Rosa, si Wilhelmina. "Halika na, Neng. Doon muna tayo sa kubo sa likod. Huwag kang susuko," bulong ng matanda. Sa loob ng maliit at tulutulong kubo ni Aling Rosa, naupo si Wilhelmina habang nanginginig. Inabutan siya ng matanda ng isang pirasong pandesal. Hinati ito ni Aling Rosa sa dalawa, ang huli nitong pagkain, at ibinigay ang mas malaking bahagi kay Wilhelmina. Ang simpleng piraso ng tinapay na iyon ay naging mas masarap pa kaysa sa anumang handa sa mesa ng mga Alvarez. Iyon ang kanyang golden moment. Isang sandali ng tunay na pagkatao sa gitna ng kawalang puso ng mundo. Ang bawat kagat ay may kasamang alat ng kanyang sariling luha. Nang tumigil ang ulan ng bahagya, tumingin si Wilhelmina sa bintana patungo sa hardin ng mansyon. Ang paligid ay nababalot ng makapal na hamog. Sa gitna ng mga puno, nakita niya ang isang anino. Isang lalaking nakatayo, nakatingin sa direksyon ng kubo. Ang tindig nito, ang paraan ng pagpapatong ng kamay sa baywang, at ang sindi ng sigarilyo na kumikinang sa dilim ay tila isang multong bumalik mula sa hukay. Iyon ang anino ni Enrico. Ang puso ni Wilhelmina ay tila tumigil sa pagtibok. Ang lalaking sinabi nilang namatay na. Ang lalaking iniyakan niya at naging mitya ng kanyang paghihirap. Bakit ito nakatayo sa ilalim ng dilim? Pinapanood ang kanyang pagdurusa ng may malamig na mata. Patay na ang asawa mo, Wilhelmina. Huwag mong lokohin ang sarili mo dahil sa sobrang gutom at puyat. Ang mga patay ay hindi bumabalik. Maliban na lamang kung mayroon silang naiwang hindi natapos na kasalanan. Ang boses ni Aling Rosa ay banayad. Ngunit may dalang bigat habang pinupunasan niya ang basang buhok ni Wilhelmina gamit ang isang lumang tuwalya. Sa loob ng maliit na kubo, ang tanging tunog na maririnig ay ang banayad na pagtulo ng ulan mula sa butas na bubong na tinitipon sa isang lumang timba. Ang amoy ng basang lupa at ang usok mula sa isang maliit na kandila ay bumabalot sa paligid. Ngunit hindi nakikinig si Wilhelmina. Ang kanyang mga mata ay nananatiling nakapako sa bintana, sa direksyon kung saan niya nakita ang anino. Ang kanyang puso ay tumitibok ng mabilis. Tila isang ibon na pilit kumakawala sa mga rehas. Hindi siya pwedeng magkamali. Ang paraan ng pagtayo ng lalaking iyon, ang anggulo ng kanyang balikat,
at ang pulang baga ng sigarilyo na kumikinang sa dilim. Iyon ang pamilyar na tatak ni Enrico. Ang tatak ng lalaking nanloko sa kanya. Dahan-dahang tumayo si Wilhelmina. Hindi pinansin ang panghihina ng kanyang mga tuhod. Ang lamig ng semento ay tila humahablot sa init ng kanyang mga paa. Ngunit ang apoy ng pagdududa sa kanyang dibdib ay mas matindi. Lumabas siya ng kubo, muling nagpaulan, at dahan-dahang tinungo ang bahagi ng hardin kung nasaan ang anino kanina. Wala na ang tao. Ang tanging naroon ay ang basang damo at ang mga rosas na tila yumuyuko sa ilalim ng ulan. Ngunit nang lumuhod siya at kapain ng lupa, naramdaman ng kanyang mga daliri ang isang maliit na bagay. Isang upos ng sigarilyo. Dinampot niya ito at inilapit sa kanyang ilong. Ang halimuyak ng mamahaling tabako na may halong menthol. Iyon ang paboritong brand ni Enrico. Ang uri na siya mismo ang bumibili para sa asawa tuwing sasapit ang sahod nito. Nanginig ang mga kamay ni Wilhelmina. Ang katotohanan ay tila isang malamig na tubig na ibinuhos sa kanya. Kung buhay si Enrico, ibig sabihin ay isang malaking palabas lamang ang lahat. Ang pag-atake sa puso, ang pagluluksa, ang lahat ng sampal at pang-aapi sa kanya ay bahagi ng isang madilim na kaisipan upang siya ay gawing tuntungan. Bumalik siya sa mansyon, hindi na bilang isang biktima, kundi bilang isang babaeng naghahanap ng katarungan. Kumatok siya ng malakas sa pinto. Ang kanyang boses ay nanginginig sa galit. "Mama, buksan niyo ang pinto. Alam ko ang totoo. Buhay si Enrico." Bumukas ang pinto at lumabas si Doña Consolacion. Suot ang kanyang mamahaling robe. Ang muka ay puno ng pagkabagot at pandidiri. Tumingin siya kay Wilhelmina na parang isang basang aso sa kalsada. "Nababaliw ka na, Wilhelmina. Ang pighati ay tuluyan ng sumira sa iyong isipan," sabi ng matanda nang may malamig na ngiti. "Ilibing mo na ang mga patay sa iyong alaala, gaya ng paglibing namin sa kanya sa lupa. Huwag kang gagawa ng mga kwentong magdadala sa iyo sa mental hospital." "Nakita ko siya, Mama. Hawak ko ang ebidensya," sigaw ni Wilhelmina. Ngunit bago pa man niya maipakita ang upos ng sigarilyo, mabilis na hinablot ni Doña Consolacion ang kanyang braso. Ang mahahabang kuko ng matanda ay bumaon sa namumulang balat ni Wilhelmina. "Makinig ka sa akin ng maigi," bulong ni Doña Consolacion. Ang boses ay puno ng nakakangilong banta. "Isang salita pa tungkol sa multong nakita mo at sisiguraduhin kong ang tatay mo sa pangasinan ay hindi na aabutan ang susunod na pagsikat ng araw. Huwag mong subukan ang pasensya ko, dahil ang mga Alvarez ay hindi pumapatay ng multo. Pumapatay kami ng mga taong pilit na bumubuhay sa kanila." Itinulak ng matanda si Wilhelmina pabalik sa ulan at isinarado ang pinto. Nanatiling nakatayo ang dalaga sa gitna ng dilim. Ang upos ng sigarilyo ay mahigpit na nakakuyom sa kanyang palad. Sa sandaling iyon, ang kanyang golden moment ay ang pag-alala sa bilin ng kanyang ama. "Anak, ang katotohanan ay parang tubig. Gaano mo man subukang ikulong sa iyong mga kamay, makakahanap at makakahanap ito ng butas upang lumabas." Tumingala si Wilhelmina sa madilim na langit. Hindi natakot ang nananalaytay sa kanyang mga ugat, kundi isang malamig at matalim na determinasyon. Kung ang katarungan ay hindi ibibigay ng mga buhay, kukunin niya ito mula sa mga lihim ng mga patay. Ngunit habang naglalakad siya pabalik sa kubo, naramdaman niya ang isang matalas na liwanag mula sa bintana ng silid ni Enrico sa itaas. Isang anino ang dumaan muli
At sa pagkakataong ito, ang anino ay may hawak na telepono, tila may tinatawagan na hindi dapat marinig ng sinuman. Ang buhay mo, Wilhelmina, ay isang piraso lamang ng papel na maaari kong punitin, sunugin, o ibenta sa kahit kanino kung kailan ko gusto. Huwag mong iisiping dahil asawa ka ng aking anak ay may halaga ka na sa pamilyang ito. Ang tinig ni Doña Consolacion ay parang malamig na hanging pumasok sa silid tanggapan, kung saan pinilit na paupuin si Wilhelmina sa isang matigas na silya. Wala nang bakas ng ulan sa kanyang damit dahil pinilit siyang bihisan ng mga katulong ng isang manipis at hapit na bestida. Isang kasuotang hindi niya kailanman isusuot sa sariling kagustuhan. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa ibabaw ng kanyang kandungan, habang ang bawat hibla ng kanyang pagkatao ay nagnanais na tumakas. Sa harap niya, maliban kay Doña Consolacion, ay nakaupo ang isang matandang lalaki na may malaking tiyan at mga matang tila laging naghahanap ng mapagsasamantalahan. Ito si Don Arnaldo, isang mayamang negosyante na balita sa pantalan dahil sa kanyang maruming kayamanan at masamang bisyo sa mga babae. Ang amoy ng kanyang matapang na kolonya ay humahalo sa amoy ng lumang sigarilyo na nagdudulot ng pagduwal sa sikmura ni Wilhelmina. Napakaganda nga ng iyong manugang Konsolasyon, sabi ni Don Arnaldo habang ang kanyang mga mata ay dahan-dahang gumagapang mula sa mukha ni Wilhelmina hanggang sa kanyang mga binti. Sayang at naging byuda agad. Ang ganitong kagandahan ay hindi dapat nabubulok sa pagluluksa. Uminom ng tsaa si Doña Consolacion, ang kanyang mga galaw ay puno ng pekeng elegansya. Kaya nga kita ipinatawag, Arnaldo. Alam mo naman ang problema natin sa pantalan. Ang mga bagong regulasyon ay nagpapahirap sa ating mga kargamento. Kailangan ko ng iyong tulong upang makadaan ang ating mga produkto nang walang abala. At ano naman ang magiging kapalit nito? Tanong ni Don Arnaldo. Bagaman alam na niya ang sagot. Ang kanyang mga daliri na may malalaking singsing na ginto ay dahan-dahang tumatapik sa lamesang gawa sa narra, na lumilikha ng isang mabagal at nakakarinding tunog. Ang katapatan ni Wilhelmina, direktang sagot ni Doña Consolacion. Isang kasunduan sa ilalim ng mesa, isang gabi, isang linggo, o hanggat gusto mo. Sa'yo na siya, basta't masiguro mong bukas ang daan para sa mga Alvarez. Tila tumigil ang pag-ikot ng mundo para kay Wilhelmina. Ang kanyang sariling biyenan ay ibinebenta siya na parang isang kargamento sa pantalan. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang ipagsigawan ang katotohanang alam niyang buhay si Enrico, ngunit ang bawat salita ay tila bumabara sa kanyang lalamunan. Naalala niya ang kanyang ama, ang panganib na kinakaharap nito sa kamay ng mga taong ito. Ang kanyang sakripisyo ay hindi na lamang para sa kanyang tungkulin bilang espiya, kundi para sa kaligtasan ng huling taong nagmamahal sa kanya. Mama, wag naman po! Pabulong na pagsamo ni Wilhelmina, ang kanyang boses ay nanginginig sa pagitan ng puot at takot. Lumingon si Doña Consolacion sa kanya. Ang kanyang mukha ay walang kahit anong bakas ng awa. Tumahimik ka. Ito ang tanging paraan upang mabayaran mo ang utang na loob mo sa pamilyang ito. Huwag kang magmalinis dahil sa mundong ito, ang kagandahan mo ay pera at ang pera ay kapangyarihan. Tumayo si Don Arnaldo at dahan-dahang lumapit kay Wilhelmina. Naramdaman ng dalaga ang bigat ng presensya ng matanda sa kanyang likuran. Ipinatong ni Don Arnaldo ang kanyang malapad
at mainit na palad sa balikat ni Wilhelmina. Dahan-dahang hinahaplos ang tela ng kanyang damit hanggang sa madampi ang balat sa kanyang leeg. Ang bawat haplos nito ay parang gapang ng isang uod na nag-iiwan ng malapot na dumi. "Huwag kang mag-alala. Magiging mabuti ako sa'yo," bulong ni Don Arnaldo sa kanyang tainga. Ang hininga nito ay amoy alak at pagkabulok. "Marami akong ituturo sa iyo na hindi mo natutunan sa asawa mo." Napapikit ng mariin si Wilhelmina. Ang kanyang mga kuko ay bumaon sa kanyang sariling palad hanggang sa makaramdam siya ng sakit. Ito na ang kanyang pinakamababang sandali, ang maging barya sa isang transaksyon ng mga demonyo. Ngunit sa gitna ng kadilimang ito, isang alaala ang dumaan sa kanyang isipan. Ang imahe ni Javier at ang matalim na kagamitang bakal na ginagamit niya sa pagtahi. Kahit na siya ay nakagapos sa tadhana ng mga Alvarez, ang kanyang isipan ay nananatiling malaya. Sa bawat haplos ni Don Arnaldo, lalong tumitindi ang kanyang pagnanais na makitang gumuho ang imperyong ito. Nang tumingin siya sa bintana, nakita niya muli ang isang anino sa hardin. Ang aninong iyon ay hindi gumagalaw. Pinapanood ang bawat nangyayari sa loob ng silid. Alam ni Wilhelmina na hindi lamang siya ang nagmamasid. Ang oras ng pagtitiis ay unti-unti nang nauubos. At ang bawat kahihiyang tinatanggap niya ngayon ay magiging gasolina sa apoy na tutupok sa lahat ng kawalang katarungang ito. "Kailan mo siya gustong kunin?" tanong ni Doña Consolacion, habang ang tunog ng kanyang paghigop ng tsaa ay tila hudyat ng pagtatapos ng usapan. Tumingin si Don Arnaldo kay Wilhelmina nang may mapanirang ngiti. "Ngayong gabi, gusto kong simulan ang ating kasunduan sa ilalim ng liwanag ng buwan. Ang bawat patak ng lason ay may sariling daloy, ngunit ang pinakamapanganib na lason ay ang nanggagaling sa puso ng isang taong puno ng inggit at poot. Ang mga kristal na chandelier sa kisame ng mansyon ay tila mga bituing nagniningning. Ngunit para kay Wilhelmina, ang bawat kislap nito ay paalala ng kanyang huwad na kalayaan. Ang gabi ay nakalaan para sa isang maliit na pagtitipon ng mga piling kaibigan ng pamilya Alvarez bago ang engrandeng transaksyon kay Don Arnaldo. Bilang parusa at pagsisilbi, si Wilhelmina ang inutusang maghanda ng mga inumin para sa pamilya sa loob ng kanilang pribadong silid bago sila lumabas upang harapin ang mga bisita. Sa kusina, habang nag-aayos si Wilhelmina ng mga baso, pumasok si Chona na may dalang isang maliit na bote ng gamot. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa tuwa, tila isang batang may balak na hindi maganda. "Sister-in-law, masyado kang tense. Baka mapahiya kami kay Don Arnaldo mamaya kung ganyan ang mukha mo. Parang laging nakakita ng multo," sabi ni Chona habang dahan-dahang lumalapit. "Uminom ka muna ng gatas. I personally prepared this for you, para naman kumalma ang mga nerves mo." Nakita ni Wilhelmina ang mabilis na pagpatak ng malinaw na likido mula sa bote patungo sa baso ng gatas na nakalaan para sa kanya. Alam niya ang amoy na iyon, isang uri ng pampatulog na ginagamit upang mawalan ng malay ang isang tao sa loob ng ilang minuto. Ang kanyang pagsasanay bilang isang intelligence agent ay agad na gumana. Ang kanyang paningin ay naging matalas, at ang bawat kilos ni Chona ay tila bumagal sa kanyang paningin. "Thank you, Chona. I appreciate your concern." Mahinahong sagot ni Wilhelmina. Ang kanyang boses ay malumanay at puno ng pagkukunwari. Sa isang pagkakataon, nang lumingon si Chona upang tignan ang kanyang sarili sa salamin at ayusin ang kanyang mamahaling kwintas,
Mabilis na kumilos si Wilhelmina. Sa isang serye ng mga galaw na tila isang sayaw ng mga anino, pinagpalit niya ang baso ng gatas at ang baso ng juice na iniinom ni Chona. Walang tunog ang kanyang mga kilos, tila isang hangin na dumaan lamang sa ibabaw ng lamesa. Oh, inumin mo na yan. Huwag mong itatapon dahil sayang ang effort ko. Pagmamayabang ni Chona habang humaharap muli kay Wilhelmina. Dala ang sariling baso ng juice na ngayon ay may halong pampatulog. Sabay silang uminom. Pinanood ni Wilhelmina ang bawat paglunok ni Chona, habang ang sarili niyang baso ay naglalaman na lamang ng purong gatas. Pagkalipas ng ilang minuto, habang naglalakad sila patungo sa sala, kung saan naghihintay si Doña Consolacion at si Don Arnaldo, nagsimulang mabulol ang pagsasalita ni Chona. Bakit tila umiikot ang paligid? Bulong ni Chona, ang kanyang mga kamay ay humawak sa dingding upang hindi matumba. Ang kanyang mga mata ay nagsimulang pumikit-pikit at ang kanyang tindig ay nawalan ng kontrol. Eksaktong pagpasok nila sa bulwagan sa harap ng mga bisita. Ang katawan ni Chona ay tuluyang bumigay. Hindi siya basta nahimatay. Bumagsak siya sa ibabaw ng lamesa ng mga pagkain na naging sanhi ng pagtapon ng mga mamahaling salad at pasta sa kanyang sariling gown. Ang tunog ng mga plato at basong nababasag sa sahig ay pumuno sa buong silid, na sinundan ng nakabibinging katahimikan mula sa mga bisita. "Chona, anong nangyayari sa'yo?" Sigaw ni Doña Consolacion. Ang kanyang muka ay namula sa tindi ng kahihiyan. Si Chona, sa gitna ng kanyang pagkakahimbing dahil sa gamot, ay nagsimulang humilik ng malakas sa harap ng lahat. Ang eksenang iyon ay naging paksa ng mahihinang tawanan at bulong-bulungan ng mga alta sosyedad. Si Don Arnaldo ay napailing na lamang. Ang kanyang muka ay puno ng pagkairita dahil sa naantalang gabi. Sa gitna ng kaguluhan, lumapit si Wilhelmina kay Doña Consolacion. Ang muka ay kunyaring puno ng pag-aalala. "Mama, baka po napagod lang si Chona sa paghahanda. Hayaan niyo na po, ako na ang maglilinis ng lahat ng ito." Ang golden moment na ito ay nagbigay kay Wilhelmina ng isang lihim na kasiyahan. Ang makitang mapahiya ang taong nagpahirap sa kanya ay isang maliit na tagumpay na nagpapatatag sa kanyang loob. Habang nililinis niya ang mga kalat sa sahig, naramdaman niya ang pag-vibrate ng kanyang maliit na device sa loob ng kanyang bulsa. Isang mensahe mula kay Javier. Isang maikling kodigo na nagpadaloy ng kaba at pananabik sa kanyang mga ugat. Ang operasyon ay bukas na. 10:00 ng gabi sa Hotel Manila. Handa na ang meloy. Maniloy? Tumingala si Wilhelmina at sa pagkakataong ito, ang kanyang mga mata ay hindi na naghahanap ng awa. Tumingin siya ng diretso kay Don Arnaldo, na tila isang mangangaso na naghihintay ng tamang sandali upang hulihin ang kanyang biktima. Ngunit sa likod ng kanyang determinasyon, isang takot ang biglang sumagi sa kanyang isipan. Kung bukas na ang raid, ibig sabihin ay bukas din ang gabi kung kailan siya dapat ibigay kay Don Arnaldo. Ang laban ay hindi na lamang para sa kanyang ama, kundi para sa kanyang sariling kaligtasan. Habang hinihila ang walang malay na si Chona patungo sa silid nito, isang pamilyar na halimuyak ng sigarilyo ang dumaan sa pasilyo. Ang amoy ng menthol at tabako. Lumingon si Wilhelmina at nakita ang isang pinto sa dulo ng pasilyo na dahan-dahang sumasara. Isang puting tela ng manggas ng barong ang huling nakita ng kanyang mga mata bago tuluyang nagdilim ang paligid. Buhay nga siya. At bukas
Ang multong iyon ay kailangang mamatay muli. Sa pagkakataong ito, sa harap ng batas, ang bawat lihim ay may sariling pintuan, ngunit hindi lahat ng pintuan ay gawa sa kahoy at bakal. Ang pinakamatibay na pader ay ang mga kasinungalingang pilit nating pinaniniwalaan upang hindi tuluyang mawasak ang ating puso. Ang mansyon ng mga Alvarez ay nababalot ng isang nakabibinging katahimikan pagkatapos ng eskandalong kinasangkutan ni Chona. Habang ang lahat ay abala sa pag-aalaga sa dalagang hindi pa rin nagigising mula sa matinding pagkakahimbing, si Wilhelmina ay dahan-dahang naglalakad sa madilim na pasilyo patungo sa pinakalikod na bahagi ng ikalawang palapag. Ito ang tanging lugar na mahigpit na ipinagbabawal sa kahit na sino. Ang pribadong silid-dasalan ni Doña Consolacion na madalas ay nananatiling nakasusi. Bit-bit ang kanyang maliit na lalagyan ng mga gamit sa pagtatahi. Naramdaman ni Wilhelmina ang lamig ng sahig sa kanyang mga paa. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang babala, ngunit ang puot na nag-aalab sa kanyang dibdib ay mas malakas kaysa sa takot. Gamit ang isang manipis at matalim na alambre na hango sa kanyang gamit sa sapatos, dahan-dahan niyang kinapa ang mekanismo ng lumang trangka. Ang kasangkapang dating ginagamit niya sa pagbuo ng sapatos para sa asawa ay naging susi na ngayon sa pagbaklas ng mga kasinungalingan nito. Sa loob ng silid, ang amoy ng insenso at tuyong bulaklak ay sumalubong sa kanya. Ngunit sa likod ng altar ng mga santo, nakita ni Wilhelmina ang isang maliit na cabinet na yari sa ivory. Hindi ito naglalaman ng mga rosaryo o Biblia. Nang buksan niya ang drawer, bumungad sa kanya ang isang makapal na sobrang kulay ginto. Nanginginig ang mga daliri ni Wilhelmina habang inilalabas ang mga laman nito. Ang unang bumagsak sa kanyang kandungan ay isang serye ng mga larawan. Doon, sa ilalim ng malamig na liwanag ng buwan na tumatagos sa bintana, nakita niya ang muka ni Enrico. Hindi ito ang muka ng isang lalaking inatake sa puso. Hindi ito ang muka ng isang bangkay na iniyakan niya sa loob ng kabaong. Naroon si Enrico, nakasuot ng puting linen na polo. Nakaupo sa isang marangyang yate sa gitna ng dagat. Sa tabi niya ay si Sandra, ang sekretaryang kasama niya sa gabi ng anibersaryo. Masaya silang nagtatawanan, may hawak na baso ng mamahaling champagne, at sa background ay makikita ang skyline ng Singapore. Tiningnan ni Wilhelmina ang petsa sa likod ng larawan. Isang linggo pa lamang ang nakalilipas mula nang ilibing ang bangkay ni Enrico sa sementeryo ng Manila. Habang ako ay lumuluhod sa putikan, habang tinitiis ko ang bawat sampal ng iyong ina, ikaw ay nagpapakasasa sa laya, bulong ni Wilhelmina. Ang kanyang boses ay nanginginig sa pagitan ng hikbi at ngit-ngit. Ang bawat larawan ay tila isang bagong latigo na humahampas sa kanyang kaluluwa. Nakita rin niya ang isang bagong pasaporte na may ibang pangalan. Ngunit ang muka ay ang muka pa rin ng lalaking pinag-alayan niya ng kanyang buhay at dangal. Sa ilalim ng mga dokumento, natagpuan niya ang kanilang wedding photo. Ngunit hindi ito nakatago ng maayos. Ito ay ginawang basahan sa loob ng drawer. May mga marka pa ng tuyong kape at dumi. Ang muka ni Wilhelmina sa larawan ay punong-puno ng pag-asa at pag-ibig. Isang imahe na tila tinitingnan niya ngayon bilang isang estranghero. Dahan-dahang kinuha ni Wilhelmina ang isang kandilang nakasindi sa harap ng altar. Ito ang kanyang golden moment, ang sandali ng pagpapaalam sa huling piraso ng kanyang pagiging martir. Inilapit niya ang gilid ng kanilang wedding photo sa apoy.
Pinanood niya kung paano lamunin ng dilaw at asul na apoy ang mga mukha nilang dalawa. Kung paano maging abo ang mga pangakong binuo sa harap ng altar. Ang usok mula sa nasusunog na larawan ay humalo sa amoy ng insenso, tila isang pagsasakripisyo ng kanyang nakaraan. Wala ng luha sa kanyang mga mata. Ang lahat ng emosyon ay natuyo na, pinalitan ng isang matigas at malamig na determinasyon. Sa sandaling iyon, ang huling hibla ng pagmamahal niya kay Enrico ay tuluyan ng naging abo. "Hindi na ako ang asawa mong martir, Enrico," sabi niya sa gitna ng katahimikan. Ang boses ay kasing talim ng karayom na tumutusok sa balat. Mula sa gabing ito, tapos na ang pagtitiis ng isang biktima. Ako na ang magiging hatol sa lahat ng kasalanan ninyo. Isinara niya ang drawer at mabilis na lumabas ng silid. Habang bumababa siya sa hagdan, naramdaman niya ang bigat ng device sa kanyang bulsa. Alam niyang bukas, sa Hotel Manila, ang lahat ng ito ay matatapos. Ang muling pagkabuhay na inaasahan ng mga Alvarez ay magiging isang libingan para sa kanilang dangal. Nang makarating siya sa kanyang maliit na silid, nakita niya ang sarili sa salamin. Ang mga pasa sa kanyang muka ay naroon pa, ngunit ang ningning sa kanyang mga mata ay iba na. Ito ang ningning ng isang mangangaso na alam na malapit na niyang masilo ang kanyang biktima. Ngunit isang tanong ang biglang sumagi sa kanyang isipan. Sapat na ba ang pagkakulong nila upang bayaran ang bawat patak ng dugo sa kanyang mga kamay? Ang huling tahi ay hindi para sa sapatos, kundi para sa sarili kong kalayaan. Bukas, hindi na karayom ang hahawakan ko, kundi ang leeg ng hustisya na kayong mga Alvarez mismo ang pumatay. Ang bulong na iyon ni Wilhelmina ay tila isang sumpa na lumutang sa madilim na sulok ng kanyang maliit na silid. Hawak niya ang isang piraso ng matibay na sinulid. Ang huling bahagi ng pag-aayos niya sa isang lihim na bulsa sa ilalim ng kanyang suot na gown para sa gabi ng pagtitipon. Doon niya itatago ang recorder at ang scanner na magiging mitsa ng pagbagsak ng kanyang mga kaaway. Ang bawat hila niya sa sinulid ay may kasamang matinding emosyon, poot, pag-asa, at ang alaala ng bawat sampal na tinanggap niya ng walang kibo. Ngunit bago sumapit ang oras ng paghuhukom, kailangan niyang gawin ang pinakamahirap na bahagi ng kanyang misyon. Ang magpaalam sa tanging taong naging pamilya niya sa loob ng impyernong ito. Dahan-dahang lumabas si Wilhelmina at tinungo ang kusina. Doon, nakita niya si Aling Rosa na abala sa paglilinis ng mga mamahaling plato para sa gabi ng gala. Ang matanda ay tila mas lalong tumanda sa paningin ni Wilhelmina. Ang mga balikat nito ay bahagyang nakayuko at ang mga kamay ay nanginginig sa pagod. "Aling Rosa," tawag niya sa mahinang tinig. Lumingon ang matanda at ngumiti ng bahagya, isang ngiting puno ng pag-aalaga. "Bakit gising ka pa, Neng? Kailangan mong magpahinga para sa lakad niyo mamaya sa Hotel Manila." Sabi ni Doña Consolacion, dapat ay maging perpekto ka sa harap ni Don Arnaldo. Lumapit si Wilhelmina at hinawakan ang mga kamay ni Aling Rosa. Ito ang kanyang golden moment. Marahang hinaplos ni Wilhelmina ang magagaspang na palad ng matanda. Nadama niya ang bawat linya ng hirap at pagsasakripisyo sa balat nito. Kumuha siya ng isang maliit na agimat o kwintas na gawa sa kahoy mula sa kanyang bulsa. Isang alaala mula sa kanyang ama. At inilagay ito sa palad ni Aling Rosa. "Itago niyo po ito, Aling Rosa. Pangako ko sa inyo, pagkatapos ng gabing ito, wala nang sasampal sa inyo. Wala nang magtatapon ng pagkain niyo sa sahig. Magkakaroon tayo ng sarili nating tahanan sa Pangasinan.
kung saan ang hangin ay amoy dagat at hindi amoy puot. Bulong ni Wilhelmina habang ang kanyang mga mata ay nagsisimulang mangilid ang luha. Napatitig ang matanda sa kanya, tila nararamdaman ang bigat ng mga salita ni Wilhelmina. Mag-iingat ka, anak. May masamang hangin na umiihip sa mansyong ito ngayong gabi. Huwag kang magpapadala sa agos. Pagbalik ni Wilhelmina sa pasilyo, naramdaman niya ang pag-vibrate ng kanyang device. Isang maikling mensahe mula kay Javier ang lumabas. Nasa posisyon na kami sa labas ng Hotel Manila. Ang signal ay ang pag-alis ng iyong belo. Huwag kang matatakot. I am right behind you. Ang mga salita ni Javier ay nagsilbing lakas. Sa loob ng maraming buwan, si Javier ang kanyang tanging gabay sa dilim. Kahit sa pamamagitan lamang ng mga lihim na senyas at maikling usapan, naramdaman ni Wilhelmina ang isang uri ng koneksyon na hindi niya kailanman naramdaman kay Enrico. Isang koneksyon na binuo sa tiwala at parehong layunin. Isinuot na ni Wilhelmina ang kanyang gown. Isang kulay hating gabing asul na tela na tila kumikinang sa dilim. Tiningnan niya ang kanyang sarili sa salamin. Ang pasa sa kanyang pisngi ay tinakpan niya ng makapal na makeup. Ngunit ang apoy sa kanyang mga mata ay hindi maitatago ng kahit anong kolorete. Siya ay handa na. Handa na siyang maging ang kargamentong sisira sa mga Alvarez. Ngunit habang dahan-dahan siyang naglalakad patungo sa pintuan ng mansyon upang sumakay sa sasakyan, isang biglaang lamig ang gumapang sa kanyang likuran. Ang tunog ng pag-ikot ng lock ng pinto ay narinig niya mula sa likod. Napatigil si Wilhelmina. Hindi pa siya nakakalabas, ngunit naramdaman niya ang isang matigas na bagay na dumiin sa kanyang likuran. Isang bagay na gawa sa bakal, malamig, at nakamamatay. Saan ka pupunta, mahal kong asawa? Akala mo ba ay hahayaan kitang umalis nang hindi man lang ako nagpapasalamat sa lahat ng pagluluksa na ginawa mo para sa akin? Ang boses na iyon. Ang boses na narinig niya sa gabi ng kanyang anibersaryo. Ang boses na akala niya ay nasa Singapore na. Si Enrico. Nakatayo ang lalaki sa dilim. May hawak na baril na itinututok sa kanyang likuran. Ang kanyang muka ay puno ng isang malupit na ngiti. At ang kanyang mga mata ay walang kahit anong bakas ng pag-ibig, kundi purong kasamaan lamang. Ready ka na ba sa huling act ng ating palabas, Wilhelmina? Dahil sa Hotel Manila, ikaw ang magiging bida sa sarili mong trahedya. Sayang naman ang ganda mo, Wilhelmina. Bibihisan ka ng ginto, pero sa hukay rin pala ang tuloy mo. Akala mo ba ay ganoon kadaling takasan ang isang Alvarez? Ang boses ni Enrico ay parang kalawang na kumakapit sa pandinig ni Wilhelmina. Naramdaman niya ang dulo ng baril na mariing nakabaon sa pagitan ng kanyang mga balikat. Tila isang malamig na daliri ng kamatayan na nanunuri sa kanyang bawat hininga. Ang telang asul ng kanyang gown na kanina ay simbolo ng kanyang huling misyon, ngayon ay tila isang sumpa na nagpapakita kung gaano siya kalingat sa gitna ng panganib. Napatigil ang tibok ng puso ni Wilhelmina. Ngunit sa loob ng kanyang isipan, ang mga mekanismo ng isang espiya ay mabilis na nagtatrabaho. Hindi siya lumingon. Alam niya ang bawat anggulo ng katawan ni Enrico. Naamoy niya ang pamilyar na halimuyak ng mentol at tabako. Ang amoy na nagpapaalala sa kanya ng gabi ng kanilang anibersaryo, ang gabing akala niya ay namatay ang lahat ng kanyang pangarap. Buhay ka! Bulong ni Wilhelmina. Ang kanyang tinig ay kasing lamig ng semento sa ilalim ng kanyang mga paa.
Buhay ka at nagtatago sa likod ng saya ng iyong ina habang ako ay ginagawa ninyong alipin. Narinig niya ang mahinang tawa ni Enrico. Isang tunog na walang bakas ng pagsisisi. Huwag kang magmalinis, Wilhelmina. Alam ko ang ginagawa mo. Akala mo ba ay hindi ko napapansin ang mga pag-alis mo? Ang mga pagbulong mo sa palengke? Masyado kang naging kampante dahil akala mo ay isa na lamang akong bangkay. Dahan-dahang humarap si Wilhelmina. Ang kanyang mga mata ay matapang na tumingin sa mga mata ng lalaking minsan niyang minahal. Sa ilalim ng madilim na ilaw ng pasilyo, ang mukha ni Enrico ay tila isang maskara ng kasamaan. Nakasuot ito ng isang mamahaling tuksedo. At sa kanyang mga paa, kumikinang ang sapatos na gawa sa balat ng buwaya. Ang sapatos na tinahi ni Wilhelmina nang may kasamang dugo at pag-ibig. Ang makitang suot niya ang sapatos na iyon habang nakatutok ang baril sa kanya ay ang pinakamasakit na uri ng pangungutya. Ito ba ang bayad sa lahat ng pagtitiis ko? Tanong ni Wilhelmina. Ang kanyang boses ay nanginginig sa matinding poot. Ang patay nako pagkatapos ninyong ubusin ang aking pagkatao? Hindi kita papatayin dito, mahal ko. Nakangising sagot ni Enrico. May papel ka pang kailangang gampanan sa Hotel Manila. Ikaw ang magiging distraction habang inililipat namin ang huling kargamento. At pagkatapos, doon ka na tuluyang mamamahinga sa piling ng iyong amang magnanakaw. Sa isang marahas na galaw, hinablot ni Enrico ang braso ni Wilhelmina at kinaladkad siya patungo sa naghihintay na itim na sasakyan sa labas. Ang bawat hakbang ni Wilhelmina ay puno ng bigat. Tila ang kanyang gown ay naging bakal na kadena. Sa loob ng sasakyan, naroon si Doña Consolacion, tahimik na naghihintay. Ang kanyang mga mata ay parang sa isang ahas na nakahanap na ng kanyang biktima. Habang binabaybay nila ang kalsada patungo sa Hotel Manila, naramdaman ni Wilhelmina ang pag-vibrate ng device sa kanyang bulsa. Isang signal mula kay Javier. Ngunit paano niya sasagutin? Paano niya babalaan ang intelligence agency na buhay ang target at hawak siya nito? Ito ang kanyang golden moment. Sa kabila ng takot, hinawakan niya ang dulo ng kanyang sapatos sa ilalim ng upuan. Naramdaman niya ang maliit na baton na kanyang inilagay roon bilang emergency signal. Sa bawat tibok ng kanyang puso, tila binibilang niya ang distansya patungo sa kanyang kamatayan o sa kanyang kaligtasan. Nakarating sila sa Hotel Manila. Ang marangyang lobby ay puno ng mga taong nakasuot ng nagniningning na mga alahas at mamahaling damit. Ang tunog ng mga violin ay umaalingaw-ngaw sa hangin. Ngunit para kay Wilhelmina, ito ay tunog ng isang requiem. Sa malayo, nakita niya si Javier. Nakatayo ito malapit sa grand staircase, nagpapanggap na isang bisita. Ang kanilang mga mata ay nagtagpo sa isang segundo ng pag-asa na agad napalitan ng kilabot nang makita ni Javier ang lalaking nasa likod ni Wilhelmina. Ang plano ay gumuho. Ang melyoy o lambat na inihanda nila ay tila sila ang mabibiktima. Isang tanong ang nanatili sa isipan ni Wilhelmina habang dahan-dahan silang naglalakad patungo sa sentro ng bulwagan. Sa pagitan ng buhay at kamatayan, sapat ba ang huling tahi ng kanyang katarungan upang itama ang lahat ng pagkakamali? Ngumiti ka, Wilhelmina. Ngayong gabi, ikaw ang pinakamagandang bayad sa utang na nakita ko. Isipin mo na lang na isa itong rurok ng iyong pagiging martir. Ang isakripisyo ang iyong katawan para sa kaligtasan ng mga Alvarez. Ang bulong ni Enrico sa kanyang tainga ay parang haplos ng isang malamig na bangkay. Sa gitna ng nagniningning na ballroom ng Hotel Manila,
Pinaliligiran sila ng mga naglalakihang kristal na chandelier na tila mga matalas na diamante na nakabitin sa kisame. Ang musika ng orkestra ay malamyos, punong-puno ng huwad na kapayapaan, habang ang bawat yapak ni Wilhelmina sa makapal na carpet ay tila isang hakbang patungo sa gilid ng isang bangin. Ang suot niyang kulay hatinggabing asul na gown ay kumikinang sa ilalim ng mga ilaw, ngunit sa loob nito, ang kanyang puso ay tila isang ibon na pilit binabasag ang sariling mga ribs. Nararamdaman niya ang matalas na tingin ni Don Arnaldo mula sa malayo, ang matandang huthot na naghihintay na maangkin ang kanyang kabayaran. Pangpuns. Sa kabilang banda, naroon si Doña Consolacion, nakatayo ng may tuwid na likod. May hawak na baso ng champagne at may ngiting tila nagsasabing nakuha na niya ang lahat ng gusto niya sa mundo. Ito ang rurok ng kawalang katarungan. Ito ang sandali kung saan ang biktima ay itatampok sa harap ng lahat upang hiyain at ibenta. Naramdaman ni Wilhelmina ang bahagyang pag-init ng device sa loob ng kanyang lihim na bulsa. Sa gitna ng bulwagan, nagtagpo ang mga mata nila ni Javier. Ang kanyang handler ay nakatayo malapit sa malaking bintana. Ang kanyang muka ay seryoso at puno ng tensyon. Sa isang maliit na galaw, tinanggal ni Wilhelmina ang kanyang manipis na belo na nakapatong sa kanyang balikat. Ang huling signal. Enrico! Doña Consolacion. Ang boses ni Wilhelmina ay bumasag sa katahimikan ng kanilang maliit na grupo. Hindi ito ang boses ng isang takot na asawa. Ito ay isang tinig na kasing talim ng bakal. Ang utang na loob na lagi ninyong isinusumbat sa akin, ngayong gabi, babayaran ko na iyon ng buo. Ano ang sinasabi mo, babaita? Naiiritang tanong ni Doña Consolacion. Ang kanyang mga kilay ay halos mag-abot. Sa isang iglap, ang musika ng orkestra ay biglang huminto. Ang malaking pintuan ng ballroom ay bumukas nang may matinding puwersa. Hindi mga bisita ang pumasok, kundi mga lalaking nakasuot ng itim na tactical gear. May dalang mga armas at may tatak ng intelligence agency sa kanilang mga dibdib. Ang hiyaw ng gulat at takot ay pumuno sa bulwagan. Humakbang pasulong si Wilhelmina. Sa harap ng lahat ng mga makapangyarihang tao ng bansa, tinanggal niya ang kanyang maskara ng pagiging martir. Ang kanyang tindig ay naging tuwid. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa awtoridad na matagal niyang ikinubli. Enrico Alvarez, Doña Consolacion Alvarez at Don Arnaldo. Malakas na anunsyo ni Wilhelmina. Ang kanyang boses ay umaling-awngaw sa bawat sulok ng silid. Sa ngalan ng batas, kayo ay nasa ilalim ng pag-aresto para sa mga kasong malawakang smuggling, tax evasion, at pakikipagsabwatan sa mga kaaway ng Estado. Ako si Colonel Wilhelmina Santos ng National Intelligence Agency. Ang katahimikan sa ballroom ay naging kasing bigat ng isang libingan. Ang baso ng champagne sa kamay ni Doña Consolacion ay bumagsak sa sahig, nabasag sa libu-libong piraso, tila ang mismong dangal ng mga Alvarez na nagkadurog-durog sa paanan ni Wilhelmina. Si Enrico ay namutla. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang pilit na humahanap ng matatakasan. Ngunit naroon na si Javier. Mabilis na iginapos ang kanyang mga kamay ng bakal na posas. Ito ang kanyang golden moment. Hindi ang paghihiganti, kundi ang pagpapakita na ang katotohanan ay hindi kayang ibaon ng pera o takot. Lumapit si Wilhelmina kay Doña Consolacion. Tinitigan ang matanda ng mata sa mata.
Wala siyang nakitang kapangyarihan sa mga mata nito, kundi isang matandang babaeng natatakot sa sarili niyang anino. Ang lupang sinasabi mong pag-aari mo sa Pangasinan, Mama? Bulong ni Wilhelmina. Sapat na para marinig lamang ng matanda. Iyon ay kinuha niyo sa aking ama sa pamamagitan ng pandaraya. Ngayong gabi, ang bawat tahi ng sapatos na ginawa ko, ang bawat sampal na ibinigay mo, iyon ang naging ebidensya na magpapakulong sa inyo habang buhay. Habang kinakaladkad palabas ang mga Alvarez sa gitna ng mga bisitang noon, ay abala sa pagkuha ng litrato at pagbubulungan, nanatiling nakatayo si Wilhelmina sa gitna ng ballroom. Ang kanyang gown ay tila naging isang uniforme ng tagumpay. Ngunit sa gitna ng tagumpay, nakita niya si Chona sa gilid, umiiyak at nagmamakaawa. Isang huling lihim ang biglang sumagi sa isipan ni Wilhelmina nang makita niya ang isang pamilyar na folder na hawak ng isa sa mga agent. Isang folder na hindi niya pamilyar. Mayroon pang isang tao sa likod ng lahat ng ito. Isang tao na hindi kasama sa mga inaresto. Isang malamig na hanging pumasok mula sa nakabukas na bintana at doon, sa labas ng Hotel Manila, isang itim na sasakyan ang dahan-dahang umalis nang walang ilaw. Ang puso ni Wilhelmina ay muling kumabog ng mabilis. Hindi pa tapos ang lahat. Ang hustisya ay hindi parang damit na isinusuot mo lang kapag gusto mo. Ito ay parang balat na kailangang dumaan sa apoy upang luminis at tumibay. Ang boses ni Wilhelmina ay matigas pa rin habang nakatayo siya sa loob ng malamig na silid ng interogasyon. Wala na ang kislap ng ballroom ng Hotel Manila. Ang tanging naroon ay ang maputlang liwanag ng bumbilya at ang amoy ng luma at tuyong papel. Sa harap niya nakaupo si Doña Consolacion. Nakaposas ang mga kamay, na dati ay puro ginto at diamante ang palamuti. Ang buhok ng matanda ay gulo-gulo na. At ang kanyang mukha ay tila isang tuyot na dahon na malapit ng madurog. Akala mo ba ay nanalo ka na, Wilhelmina? Ang boses ni Doña Consolacion ay nanginginig. Hindi sa takot kundi sa nag-aalab na puot. Isang hamak na anak ng magnanakaw. Paano mo nagawang bastusin ang apelyidong nagpakain sa'yo? Ang utang na loob mo sa amin ay hindi mababayaran ng kahit anong badge o ranggo. Lumapit si Wilhelmina. Dahan-dahan ang bawat hakbang hanggang sa madama niya ang mabilis at kapos na hininga ng matanda. Ang utang na loob na sinasabi mo, Mama, ay ang mismong kadenang pumatay sa aking ama. Sa bawat piso na ibinigay niyo para sa aking pag-aaral, isang patak ng dugo ang kinuha niyo mula sa puso ni Mang Tomas. Ngayong gabi, ang bawat dokumentong nakita ko sa iyong lihim na altar ay magiging selyo ng iyong habambuhay na pagkabilanggo. Sa kabilang silid, naririnig ang sigaw ni Enrico. Pilit itong nagmamakaawa, isinisisi ang lahat sa kanyang ina upang iligtas ang sariling balat. Ang marinig ang duwag na boses ng lalaking minsan niyang tinawag na asawa ay nagbigay kay Wilhelmina ng isang kakaibang uri ng kapayapaan. Ang kapayapaan ng isang taong tuluyan nang nakalaya sa isang masamang panaginip. Pumasok si Javier sa silid. May dalang isang itim na folder. Ang kanyang presensya ay tila isang mainit na sinag ng araw sa gitna ng malamig na gabi. Tumingin siya kay Wilhelmina nang may paghanga at malalim na pag-aalala. Nahuli na rin namin ang lulan ng tita namuan na ng manlulan ng itim na sasakyan, Kolonel. Bulong ni Javier, ang boses ay puno ng katiyakan. Ang dating general na kasabwat nila sa smuggling ay naharang sa boundary. Wala nang makakatakas. Ang lahat ng sangay ng kanilang masamang gawain ay pinutol na natin. Ito ang kanyang golden moment.
Ang sandali kung kailan naramdaman ni Wilhelmina ang tunay na bigat ng kanyang tagumpay. Hindi dahil sa kapangyarihan, kundi dahil sa wakas ay malinis na ang pangalan ng kanyang ama. Inilabas niya ang isang lumang litrato ni Mang Tomas mula sa kanyang bulsa at dahan-dahan itong hinaplos. Ang bawat linyang nakaukit sa muka ng kanyang ama ay tila nagsasabing, "Salamat anak, malaya na ako." Bumalik si Wilhelmina sa mansyon ng mga Alvarez sa huling pagkakataon, hindi bilang isang alipin, kundi bilang ang may-ari ng katotohanan. Pagdating niya sa gate, naroon si Aling Rosa, nakatayo sa ilalim ng maliwanag na buwan. Ang matanda ay tila hindi makapaniwala sa mga nangyayari, ngunit nang makita niya si Wilhelmina, ang kanyang mga mata ay napuno ng luha ng kagalakan. "Neng, totoo ba? Wala na sila?" tanong ni Aling Rosa. Ang boses ay puno ng panginginig. Yumakap si Wilhelmina sa matanda, isang yakap na puno ng pangako at paghilom. "Opo, Aling Rosa. Wala na ang mga mapang-api. Bukas kukunin ko na ang tatay ko sa kulungan. At kasama niyo kaming babalik sa Pangasinan." Habang dahan-dahang inilalabas ni Wilhelmina ang kanyang maliit na maleta mula sa silid sa tabi ng kusina, nakita niya ang pares ng sapatos na tinahi niya para kay Enrico. Nakalagay pa rin ito sa sahig, madumi at wala ng halaga. Hindi niya ito kinuha. Iniwan niya ito roon, kasama ang lahat ng pait, sampal, at sipayo na kanyang naranasan sa loob ng 3 taon. Nang maglakad siya palabas ng malaking pinto ng mansyon, huminto siya sa tapat ng fountain sa gitna ng hardin. Tumingala siya sa langit at sa unang pagkakataon sa loob ng mahabang panahon, ang hangin ay hindi na amoy lason o puot. Ito ay amoy ng ulan na naglilinis sa lahat ng dumi ng nakaraan. Ngunit bago siya tuluyang sumakay sa sasakyan ni Javier, isang huling tanong ang bumulong sa kanyang isipan. Ang katarungan ba ay sapat na upang punan ang puwang sa kanyang puso na iniwan ng isang maling pag-ibig? O ang paglalakbay sa paghilom ay nagsisimula pa lamang sa sandaling ito? Ang laya ay hindi lamang ang pagbukas ng mga rehas na bakal, kundi ang pagkakataong huminga ng malalim nang walang takot na may lason ang hanging pumapasok sa iyong mga baga. Nakatayo si Wilhelmina sa labas ng pintuan ng National Penitentiary. Ang sikat ng araw sa umagang iyon ay tila isang mainit na yakap na nagpapatuyo sa huling bakas ng hamog sa paligid. Ang suot niyang uniforme ay maayos at plansado, ngunit ang kanyang mga mata ay hindi nakatuon sa kanyang ranggo. Nakatingin siya sa dahan-dahang pagbukas ng malaking tarangkahan. Lumabas ang isang lalaking may maputing buhok. Suot ang isang simpleng puting t-shirt at luma ngunit malinis na pantalon. Si Mang Tomas. Ang kanyang mga hakbang ay mabagal at may bahagyang panginginig. Ngunit nang makita niya si Wilhelmina, ang kanyang mukha ay nagliwanag na tila isang kandila sa gitna ng madilim na silid. "Tatay!" Ang sigaw ni Wilhelmina ay hindi galing sa isang kolonel, kundi mula sa isang batang babaeng 10 taong naghintay para sa sandaling ito. Tumakbo siya at niyakap ang kanyang ama ng napakahigpit. Naramdaman niya ang payat na pangangatawan nito, ang amoy ng sabon at luma ng tela, at ang marahang pagtapik ng ama sa kanyang likuran. Wala silang sinabi sa loob ng ilang minuto. Ang tunog ng kanilang mga hikbi at ang mabilis na tibok ng kanilang mga puso ang nagsilbing usapan na nagpuno sa lahat ng mga taon ng pangungulila. "Salamat anak, salamat sa hindi pagsuko," bulong ni Mang Tomas. Ang boses ay basag sa matinding emosyon.
Okay na po ang lahat, tatay. Wala na silang magagawa sa atin. Malinis na ang pangalan nyo, sagot ni Wilhelmina habang pinupunasan ang mga luha sa muka ng ama. Sa likuran nila, dahan-dahang huminto ang isang itim na sasakyan. Bumaba si Javier, ang kanyang muka ay may suot na banayad ng ngiti. Lumapit siya at kinuha ang maliit na bag ni Mang Tomas upang ilagay sa loob ng compartment. Hindi mo? Handa na po ang lahat sa pangasinan, sabi ni Javier habang tumitingin kay Wilhelmina. Ang tingin na yon ay puno ng paghanga, hindi para sa opisyal na nagpabagsak sa mga Alvarez, kundi para sa babaeng nag-alay ng sariling kaligayahan para sa hustisya. Bago sila tuluyang umalis ng Maynila, dumaan sila sa harap ng mansyon ng mga Alvarez. Ang malaking gate ay mayroon ng dilaw na tape ng pulisya at isang karatula na nagsasabing ang ari-arian ay kinuha na ng gobyerno. Nakita ni Wilhelmina ang ilang mga tauhan na naglalabas ng mga huling gamit. Sa isang sulok, nakita niya ang malaking karatula na may pangalang Alvarez na tinatanggal na mula sa pader. Wala siyang naramdamang katuwaan sa nakitang pagbagsak. Ang tanging naramdaman niya ay isang malalim na pakiramdam ng pagtatapos. Ang imperyong binuo sa kasinungalingan at pang-aapi ay tuluyan ng naglaho, tila isang kastilyong buhangin na tinangay ng malakas na alon. Paalam sa impyernong ito, bulong ni Wilhelmina sa sarili habang dahan-dahang itinataas ang bintana ng sasakyan. Sa loob ng sasakyan, nakaupo sa tabi ni Mang Tomas si Aling Rosa. Ang matanda ay abala sa pag-aayos ng baon nilang pagkain. Ang kanyang mga mata ay kumikinang sa pananabik na muling makakita ng dagat. Ito ang kanyang golden moment. Ang makitang ang 3 taon niyang paghihirap ay nagbunga ng isang bagong simula para sa mga taong mahalaga sa kanya. Hinawakan ni Mang Tomas ang kamay ni Wilhelmina at sa unang pagkakataon, napansin ng ama ang mga peklat sa mga daliri ng anak mula sa pagtatahi ng sapatos. Dahan-dahang hinaplos ni Mang Tomas ang mga peklat na iyon. Ang mga kamay na ito ang nagligtas sa atin, anak. Ngumiti si Wilhelmina at sumandal sa balikat ng kanyang ama. Habang binabaybay nila ang kalsada palabas ng magulo at maingay na syudad, ang tanawin ay nagsimulang magbago. Ang mga matataas na gusali ay pinalitan ng mga luntiang bukirin at mga puno ng mangga. Ang hangin ay nagsimulang maging sariwa. May halong amoy ng alat at kalayaan. Habang nagmamaneho si Javier, pasulyap-sulyap siya sa rearview mirror kay Wilhelmina. Colonel, o baka pwedeng Wilhelmina na lang? Natawa ng bahagya si Wilhelmina, isang tunog na malaya at tunay. Wilhelmina na lang, Javier. Ang Colonel ay naiwan na sa Maynila kasama ang mga Alvarez. Kung ganoon, Wilhelmina. Pagdating natin sa Pangasinan, may isang lugar akong gustong ipakita sa iyo. Isang lugar kung saan ang mga pangarap ay hindi na kailangang itago sa ilalim ng mga tahi. Sabi ni Javier nang may tonong puno ng pag-asa. Tumitig si Wilhelmina sa papalubog na araw sa abot tanaw. Ang bawat sugat sa kanyang puso ay nagsisimula na ring maghilom. Tila ang bawat tahi ng kanyang nakaraan ay nabunot na upang bigyang daan ang isang bagong disenyo ng kanyang buhay. Hindi na siya ang asawang martir. Hindi na siya ang espiyang nagtatago sa anino. Siya na si Wilhelmina Santos, isang babaeng malaya, mahal, at handang muling magtiwala sa bukas. Ang bawat tahi sa buhay ay may dulo. At sa dulo ng mahabang sinulid ng pighati, natagpuan ni Wilhelmina ang isang baybayin kung saan ang mga alon ay hindi na nagdadala ng puot, kundi ng mga bulong ng pagsisimula.
1 taon ang mabilis na lumipas mula nang gumuho ang Imperyong Alvarez. Sa isang tahimik na bayan sa Pangasinan, kung saan ang amoy ng alat ng dagat ay humahalo sa samyo ng mga puno ng mangga. Isang maliit na ksyong o pagawaan ng sapatos ang nakatayo malapit sa pampang. Hindi ito gawa sa marangyang marmol o kristal, kundi sa matibay na kahoy at pagmamahal. Ang bawat sapatos na ginagawa rito ay hindi para sa mga taong gustong manapak ng kapwa, kundi para sa mga babaeng gustong muling matutong lumakad ng may dangal. Nakaupo si Wilhelmina sa kanyang paboritong silya. Hawak ang isang piraso ng malambot na balat ng baka. Wala na ang mga pasa sa kanyang mukha at ang kanyang mga mata ay wala na ring bakas ng takot. Ang kanyang mga daliri, bagaman may mga peklat pa rin, ay maliksi at puno ng buhay habang tinuturuan niya ang isang grupong mga kababaihan. Mga biktima rin ng pang-aabuso na nahanap ang kanilang kanlungan sa kanyang turo. Ang bawat tahi ay dapat may tibay. Ngunit huwag niyong kakalimutan na ang pinakamahalagang bahagi ng sapatos ay ang base nito, ang inyong sariling paninindigan. Payo ni Wilhelmina sa kanyang mga estudyante nang may banayad ng ngiti. Natanaw niya sa labas si Mang Tomas na abala sa pag-aalaga ng kanilang maliit na garden. Ang kanyang ama ay mukhang mas bata at masigla. Malayo sa imahe ng lalaking nabubulok sa selda noon. Sa tabi nito ay si Aling Rosa, na ngayon ay itinuturing na nilang tunay na kapamilya. Masayang nagdidilig ng mga halaman habang humuhuni ng isang lumang kanta. Naramdaman ni Wilhelmina ang isang pamilyar na presensya sa kanyang likuran. Hindi na niya kailangang lumingon upang malaman kung sino ito. Ang init na dala ng presensyang iyon ay sapat na upang pakalmahin ang anumang natitirang kaba sa kanyang dibdib. Isang kamay ang marahang pumatong sa kanyang balikat. Isang hawak na puno ng respeto at hindi ng pag-angkin. Masyado ka na namang nagpapakapagod, Wilhelmina. Baka nakakalimutan mong oras na para sa ating paglalakad sa pampang. Sabi ni Javier, ang kanyang boses ay malambing at puno ng pagsinta. Tumayo si Wilhelmina at hinarap ang lalaking nanatili sa kanyang tabi mula sa madidilim na pasilyo ng mansyon hanggang sa maliwanag na dalampasigan ng kanilang bagong buhay. Sandali na lang, Javier. Tinatapos ko lang itong huling pares. Naglakad sila sa pampang habang ang langit ay nagbibihis ng kulay kahel at lila. Ang tunog ng mga alon na humahampas sa buhangin ay tila isang musikang naglilinis sa lahat ng alaala ng mga sampal at hiyaw sa nakaraan. Sa tanong kung napatawad na ba niya ang mga Alvarez, huminto si Wilhelmina at tumingin sa malawak na dagat. Hindi niya kinalimutan ang sakit, ngunit pinili niyang huwag na itong dalhin. Ang pagpapatawad para sa kanya ay hindi ang pagsasabing tama ang ginawa nila, kundi ang pagpapasya na hindi na sila ang may hawak ng kanyang kaligayahan. Ang mga Alvarez ay nasa likod na ng mga rehas, nagbabayad sa batas ng tao, habang siya ay narito, nagbabayad sa sarili ng kapayapaang matagal niyang ipinagkait. Nahanap mo na ba ang bin'in o katahimikang hinahanap mo? Tanong ni Javier habang dahan-dahang hinahawakan ang kamay ni Wilhelmina. Higit pa sa katahimikan, Javier. Nahanap ko ang sarili ko, sagot ni Wilhelmina. Natutunan ko na ang tunay na utang na loob ay hindi sa mga taong nagbigay sa iyo ng materyal na bagay, kundi sa sarili mong puso na tumangging mamatay sa gitna ng unos. Ang aral na nais niyang iwan sa bawat taong makikinig sa kanyang kwento ay simple. Huwag matakot na dumaan sa apoy dahil doon lamang nasusubok kung ang iyong ginto ay tunay. Ang bawat babae ay may kapangyarihang tahiin ang sarili niyang tadhana, gaano man karaming sinulid
ang maputol sa daan. Habang lumulubog ang araw, nagpatuloy sila sa paglalakad, iniwan ang mga bakas ng kanilang mga paa sa buhangin na maya-maya lang ay kukunin ng dagat. Gaya ng pagkuha ng panahon sa lahat ng pait, hanggang sa ang tanging manatili ay ang tamis ng kalayaan at ang pangako ng isang bukas na puno ng pag-asa. Pets, habang dahan-dahang nawawala ang liwanag ng araw sa dalampasigan ng Pangasinan, kasabay nito ang paghupa ng bawat bagyo sa puso ni Wilhelmina. Ang bawat bakas ng kanyang mga paa sa buhangin ay hindi na marka ng pagtakas, kundi isang matibay na hakbang patungo sa isang buhay na siya na mismo ang nagdisenyo. Mga mahal kong tagapakinig, maraming salamat sa pagsama sa akin sa mahaba at madamdaming paglalakbay na ito. Habang isinusulat ko ang kwentong ito, lalo na sa bahagi kung saan tinitiis ni Wilhelmina ang hapdi ng karayom sa kanyang mga daliri habang tinatahi ang sapatos ng asawang nagtataksil sa kanya, ay tila nadama ko rin ang bigat ng bawat buntong hininga niya. Alam kong ang kwentong ito ay hindi lamang basta kathang-isip. Ito ay salamin ng libu-libong kababaihan na patuloy na nagtitiis, nagmamahal, at lumalaban sa gitna ng kawalang katarungan. Ang bawat salitang inyong napakinggan ay hango sa mga tunay na damdaming madalas ay itinatago natin sa likod ng mga pilit na ngiti. Ang ating buhay ay parang isang piraso ng matibay na balat ng sapatos. Magaspang, matigas, at kung minsan ay kailangang dumaan sa matatalim na tusok ng karayom upang mabuo ang isang magandang disenyo. Huwag kayong matakot sa bawat tahi ng paghihirap dahil ang mga peklat sa inyong mga kamay ang siyang nagpapatunay na kayo ay may sapat na lakas upang lakarin ang anumang landas na inyong piliin. Kayo ang sapatero ng inyong sariling kaluluwa. Kayo ang may hawak ng sinulid ng inyong kapalaran. Sa inyong palagay, tama ba ang naging desisyon ni Wilhelmina na iwanan ang lahat ng yaman sa Maynila at piliin ang simpleng buhay sa probinsya? Kung kayo ang nasa kanyang kalagayan, kaya nyo rin bang patawarin ang inyong sarili sa mga pagkakamaling hindi nyo naman ginusto? Sana ay nasa mabuti kayong kalagayan habang pinakikinggan ito. Nasaan ka man ngayon? Marahil ay nagluluto ng hapunan para sa pamilya, naglalaba sa ilalim ng init ng araw, o nagpapahinga pagkatapos ng isang mahabang trabaho. Nais kong malaman mo na hindi ka nag-iisa. Ibahagi mo naman sa amin sa comment section kung saang dako ka ng mundo naroroon at kung anong bahagi ng kwento ang pinakanantig sa iyong puso. Huwag mo ring kalimutang i-like at i-share ang video na ito bilang suporta sa ating munting komunidad ng mga kwentong may aral at pag-asa. Naway manatili ang kapayapaan sa inyong mga tahanan. Manatiling matatag, manatiling tapat sa sarili, at laging tandaan na pagkatapos ng pinakamadilim na gabi ay ang pagsikat ng araw na puno ng bagong pagkakataon. Pamagat ng kwento. Ang huling tahi ng katarungan. Paunawa. Ang lahat ng mga tauhan at sitwasyon sa kwentong ito ay kathang-isip lamang. Nilikha para sa layunin ng libangan at paghahatid ng positibong mensahe.